Amen. Purihin ng Panginoon. Tayo po yung magbasa ng salita ng Panginoon. Galatians 5:22-25. Sabay-sabay po nating basahin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with his passion and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Tayo po sa mandaling manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We welcome you, Holy Spirit, upon our midst. We acknowledge you as our teacher tonight. Lord, as we proclaim your truth, let lives be transformed in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, na dinako niyo kami sa lugar na ito upang patuloy na sumamba sa iyo, magpuri, Panginoon, makinig ng iyong mga salita. Lord, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, Lord, clear our minds, our thoughts, Lord God. Hayaan niyo po ang aming mga puso ay maging receptive sa iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na may gagawin ka po sa aming mga buhay sa gabi ito. Lalabas po kami sa bulwagang ito, O Diyos, nang may natutunan na pagpala ng iyong mga salita. Salamat po, O God. Sa iyo lamang po ang papuri, pagdakila, pasasalamat sa pangalan ni Jesus ng lahat ay magsasabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. God is good. And all the time. Praise the Lord. Batiin natin yung bawat isa. Yung mga hindi po ninyo nakamayan, kamayan ninyo. Baka sabihin ay suplado kayo sa personal. Sige. Kamayan nyo kung gusto nyo pong kamayan. Yung sa mga kapatid natin sa virtual, binabati po namin kayo. Salamat po for joining kahit na nasa virtual kayo. Amen. Malayo man, malapit din. Sige po. Amen. Praise the Lord. When I welcome back po natin si Mother Dear ng ating Sister Karen. Welcome back po. God bless you po. Purihin ng Panginoon. Sino pa ba ang mga nagbabalik? Si Edward, nagbalik na yun nung nakaraan eh. Sister Anna, praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Masaya kaming narito ka. Praise the Lord. Sige po, settle down. Upo po tayong lahat. Praise the Lord. Sige po. Amen. Ang ating pong pinag-aaralan ay bunga ng Espiritu or fruit of the Spirit. Nasaan na po tayo? Sa faithfulness. Okay? Walking in the Spirit. Kasi kapag tayo po ay lumalakad sa kilos, sa gabay ng banal na Espiritu, lumalago po ang ating mga bunga ng Espiritu. So ngayon po ay magko-concentrate po tayo sa faithfulness o katapatan. Let me share a short story. Ito po ay story ni Norman Geisler. Kung kayo po ay nagbabasa ng mga libro, Christian books, ito po ay siya po ay may encounter ninyo. Okay, Norman Geisler as a child went to a DBBS because he was invited by some neighbor children. Yung DBBS po, yung Daily Vacation Bible School. Ginaganap po ito sa iba't ibang, hindi lamang sa Pilipinas. Naalala ko sa Pilipinas, lagi yan, pag summer, merong DBBS na tinatawag. Daily Vacation Bible School yun. Ito'y parang Sunday school ng mga bata for some period of time during summer. Sa Amerika, ganun din, meron din silang DBBS. May nag-invite daw doon sa batang Norman Geisler. He went back to the same church for Sunday school classes for 400 Sundays. At pagkatapos ng DBBS, yung Daily Vacation Bible School ng mga bata, umatin naman siya ng Sunday school, yung parang Little Seekers natin. Umatin siya ng ilan? 400 Sundays. So, bilang na bilang, He went back to the same church for Sunday school classes for 400 Sundays. Each week, he has faithfully picked up by a bus driver. Lagi siyang sinusundo ng bus driver, 400. Bus driver. Week after week, he attended church but never made a commitment to Christ. Lagi yun.
Atin siya ng atin ng Sunday school, pero hindi naman tumatanggap sa Panginoon. Parang wala lang, parang atin lang ng atin. Finally, during his senior year in high school, after being picked up for church over 400 times, he did commit his life to Christ. Tumanggap sa Panginoon si Norman Geisler. What if the bus driver had given up on Geisler 395? Kung sumuko yung bus driver, hindi siya pinick up. Isang beses lang doon sa tinigilan na siya. Ano kayang mangyayari? What if the bus driver had said, this kid is going nowhere spiritually. Why waste any more time on him? Amen. Ito po yung kwento na ito ay galing sa God Came Near ni Max Lucado. Alright? You are here right now because someone faithfully do their God-given mission. Narito po kayo ngayon mga kapatid kasi may tumugon faithfully sa tawag ng Panginoon. Amen? Merong faithfully nag-share ng gospel sa inyo. Merong faithfully nag-i-encourage sa inyo at nagpa-follow up na makulit sa inyo. They are faithfully doing their job in the church. Someone faithfully prayed for you, shared the gospel to you, consistently follow up on you, faithfully taught the Word of God to you. So napakahalaga po ng faithfulness. Ginagamit ng Panginoon ng faithfulness para po tayo ay makakilala sa Diyos at lumago sa pananampalataya. Amen? Ito yung si Norman Geisler. Pakita natin si Norman Geisler. Marami po siyang book na napakagandang book na publish. Siya ang nag-author. Amen. Let us continue our series regarding the fruit of the Spirit. And today we will understand what is faithfulness. Number 1 definition. Ano ba yung faithfulness? Definition of faithfulness. Ito po ay nabanggit ng 243 times in the New Testament. Often translated as faith. Kaya nga from the Greek word pistis. But in this context, it refers to fidelity, trustworthiness, and reliability. Fidelity, katapatan, pagiging tapat, at maaasahan. Yun po ang ibig sabihin ng faithfulness. Ang synonymous term po ng faithfulness is loyalty, fidelity, loyalty, constancy, devotion, dedication, commitment, allegiance, adherence, dependability, and reliability. Yan po yung mga synonymous term ng pistis or faithfulness. Ang faithfulness po ay bidirectional. Ibig sabihin, merong dalawang direksyon. Una, yung tinatawag na vertical direction. It is your loyalty to God. Vertical, patayo. Loyalty and devotion to God. Yung faithfulness natin, unang-una, sa Diyos muna. Vertical muna. The first 2 commandments speaks about faithfulness to the one and only God. Ano yung sabi ng first 2 commandments? Ano sabi dyan? Ayan. Number 1, you shall have no other gods before me. Huwag ka raw magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. So that is faithfulness. Huwag kang lilingon sa iba. That is faithfulness. Pangalawa, anong sabi ng Biblia? You shall not make an idol. The same principle, the same idea na maging faithful tayo sa Panginoon. So nakikita natin, yan yung tinatawag nating vertical faithfulness, loyalty and devotion to God. If we are not faithful to God, we cannot be faithful to men. Amen? Kung hindi ka faithful sa Diyos, paano ka magiging faithful sa kapwa mo? Hindi ka nga faithful sa Diyos eh. Hindi tayo faithful sa Panginoon, sa ating devotion, sa ating loyalty sa Panginoon. Lagi tayong sablay. Paano tayo magiging faithful sa kapwa natin? We will condemn. Diba? Dadayain natin sila, lolokohin natin sila, magsisinungaling tayo sa kanila. So nauna mga kapatid, yung faithfulness sa Panginoon. Kamusta ang ating faithfulness sa Diyos? Yung relationship natin sa Panginoon. And secondly, second direction of faithfulness is horizontal. Ibig sabihin, yung ating kapwa. Integrity and trustworthiness towards people. Tandaan natin, una,
Faithfulness natin, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Yung integrity, yung pagiging trustworthy natin sa kapwa natin. The Spirit of God works faithfulness in us, both to God and to people. Nasa atin po ba ang banal na Espiritu? And the Holy Spirit is working in us para maging faithful tayo una sa Diyos, pangalawa ay sa kapwa. The word here may be used in sense of fidelity and may denote that the Christian will be faithful men. Ang Kristiyano dapat faithful. Sabihin mo sa katabi mo, ang Kristiyano dapat faithful. Amen. Faithful saan? Christian will be faithful men. A man faithful to his word and promises. A man who can be trusted or confided with. Ang isang Kristiyano daw po, mga kapatid, ay faithful, mapagkakatiwalaan. Kahit ang itsura hindi mapagkakatiwalaan, dapat mapagkakatiwalaan pa rin. Di ba, kapatid? Ang tunay na Kristiyano na pinananahanan ng banal na Espiritu ay mapagkakatiwalaan. You can confide with. Kaya walang Kristiyanong marites. Amen? Kasi sabi rito, mga kapatid, a man who can be trusted or confide with. Pwede mo daw sabihan ng iyong mga problema, suliranin sa buhay, yung mga pinagdadaanan, pero hindi ka i-chismis. Ano? Kahit na anong mangyari, hindi ka i-chismis. Kahit nag-away kayo, nagkatampuhan kayo, ako, isisiwalat ko ang baho ng taong yan. Ano? Makikita mo, nasa Facebook na. Naka-flash news ka na. Di ba, kapatid? Aba, hindi. Ang isang Kristiyano ay mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan ng mga sikreto. Di ba? Kasi nga, trustworthy tayo eh. We can confide with. Trusted. True religion makes a man faithful. Ang tunay na relihiyon, dapat ginagawa tayong faithful. Faithful sa Diyos, faithful sa kapwa. The Christian is faithful as a man, faithful as a neighbor, no? Faithful as a man, faithful as a neighbor, as a friend, as a father, as a husband, as a son. He is faithful to his contracts. No? Ibig sabihin, meron tayong mga kontrata, may mga kasunduan tayo. O, di ba? Pagka nagpakabit ka ng kuryente, may contract eh. Apply ka ng bahay, may tenancy contract. So faithful sa ating mga contracts, faithful to his promises. No man can be a Christian who is not thus faithful. And all pretensions to being under the influence of the Spirit when such fidelity does not exist are deceitful and vain. Kapag pinananahanan daw tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid, nagiging faithful tayo. Wala dapat pretension, walang pagkukunwari, walang hypocrisy tinatawag, sabi ni Albert Mines. So ano po ba ang faithfulness? Una, bidirectional ang faithfulness sa Diyos at sa kapwa. Pangalawa, faithfulness is being true to your word. Ang faithfulness, mga kapatid, ay pagiging totoo sa ating mga sinasabi. A man of his own word, yun yung tinatawag na palabra de honor. Meron pa tayong palabra de honor, ibig sabihin yung ating sinasabi ay ating ginagawa. Kasi nga ang faithfulness, ang sabi natin, faithfulness is faithful or being true to your word. James 5:12, sabi diyan, but above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth, or by any other oath. But let your yes be yes, and your no be no. Ibig sabihin, kung anong sinabi mo, abay, gagawin mo. Kung anong pinangako mo sa kapwa mo at sa Diyos, ay gagawin mo. Let your yes be yes, and your no be no. Kaya nga ang faithfulness, ang ibig sabihin ng faithfulness is being true to your words. A faithful person shows up when they said they would. Ang isang faithful na tao, pag sinabi mong susulpot ka, sumusulpot ka. Taas ng kamay ng mga drawing. Pastor, wag mo nang pataas. Ako yun eh. Hindi po namin kayo ipapako sa krus. Okay lang, no problem. Okay? Pag sinabi natin, sabi nga dito, a faithful person shows up when they said they would.
Sinabi mong darating ka, Pastor, darating ako alas 6. Yung pala, kailangan mong tanongin, alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi. Dapat dumarating tayo, mga kapatid. Bakit? Sinabi natin, we are true to our words. When we say, yes, let your yes be yes, and your no be no. Amen? Yes, may mga pagkakataong may mga sitwasyon tayo Diba? Na may mga dumating na hindi inaasahan. Diba? Yung example ko nga, may bumabang bulalakaw. O, hindi ka makaalis. Magsabi ka, Pastor. May dumaang bulalakaw at umano sa harapan ng bahay namin, hindi po ako makapunta. Okay lang, maintindihan namin yun Diba? Magsabi ka. Pero let your yes be yes and your no be no. That is a faithful man. When you borrow something, you should return it. Diba? Pagka humiram ka ng isang bagay, sa Pilipinas, ito ang number 1 Diba? Tay, pahiram po ng martilyo. Abay, ilang taon na. Hindi bumabalik ang martilyo. Diba? Kaya sasabihin, sana may paan na lang yung martilyo para bumabalik ng mag-isa. Diba? Pag nang hiram tayo ng anumang bagay, ay dapat nating binabalik. Kasi ito ay being true to our word. Sabi mo, hihiramin mo lang sana pala sinabi mong akin na lang. Di ba? Ayan ba kayo, kapatid? Sana pala sinabi, hindi mo pala ibabalik sabi mo, hihiram lang. Yun yung sinabi mo sa akin, hihiramin. Di ba? Yung pala, hiram na walang balikan. Being true to our word, that is a definition of faithfulness. Ang tanong, ano yung mga pangako mong napako? Ano yung mga pangako mo sa Diyos na nananatiling pangako hanggang ngayon? Lord, bigyan niyo lang po ako ng ganitong bagay. Bigyan mo ako ng trabaho. Magiging faithful ako sa iyo. Aatin ako lagi. Diba? Pagalingin niyo lang po ang aking karamdaman, Panginoon. Iaalay ko ang aking buhay sa inyo. Talaga naman. Matinding pangako yung kapatid. Kamusta na? Diba? Ginagawa ba natin yung ating mga pangako una sa Diyos? Tandaan natin, ano nga ba yung mga pangako kung hanggang ngayon ay napapako pa rin? Pangako ko sa Panginoon. Nung wala kang trabaho, Lord, bigyan mo lang akong trabaho. Diba? Kahit 20% ibibigay ko sa iyo, Lord. Abay, kahit 1%, hindi mo na maibigay nung may trabaho ka na. Abay, bakit ganon? Hindi naman ako nangako, ikaw ang nangako sa Diyos Pinilit ba kitang mangako sa Panginoon? Hindi naman. Wala na. Mga kapatid, ito mapapansin. Walang pumipilit sa inyo sa pulpito magbigay sa Panginoon ng inyong tithes and offering. Sabihin niyo sa akin, tataboy na. Wala pong magpipilit sa inyo. Ito commitment niyo sa Panginoong personal. Nangako ka sa Panginoon na ito pa rin mo. Amen? Yung pangako natin sa kapwa, ano yung mga pangako natin na hanggang ngayon nananatiling napapako. Faithfulness is being honest. Una, faithfulness is being true to your word. Secondly, faithfulness is being honest. Faith and truth is interconnected. Yung pistis and aletheia, connected yan Yung dalawa na yan. Makapansin natin, mga kapatid. To be faithful is to be truthful. Pag ang tao isang faithful, trustworthy, truthful yan, mga kapatid. A man cannot be faithful if he is not truthful. Pag hindi ka totoo, sa mga sinasabi mo, totoo sa iyong pamumuhay, you cannot be faithful. Interconnected yan. Proverbs 12:22, basa natin sabay-sabay. Ano sabi? Basa. The Lord Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? He delights. Natutuwa si Lord doon sa mga taong mapagkakatiwalaan, sa mga taong totoo, maaasahan. Amen? Natutuwa ang Panginoon. He delights. Kaya yung ating mga kinikita sa buhay, yung ating kung paano tayo kumikita, dapat yun ay tinatawag na honest money. Anong sabi ng Proverbs 28:20? A faithful man will abound with blessings, but whoever hastens to be rich will not go unpunished. A faithful man will abound with blessing, but whoever hasten to be rich, kasi nagmamadali kang yumaman So mandaraya ka sa paanong paraan na gusto mo,
Kahit sabi nga nila, kahit kumapit na sa patilim. Diba? Dahil sa kagustuhan mong yumaman. Pero sabi rito, a faithful man will abound with blessing. Pagpapalain ni Lord yung tapat. Tapat sa negosyo, tapat sa trabaho. Amen? Pinagpapala ni Lord. Amen. Pangatlo, mga kapatid, faithfulness is being committed. Faithfulness is being committed. There is no faithfulness without commitment. Andyan pa ba kayo? Kaya pa? Amen. There is no faithfulness without commitment. Pag walang commitment, walang faithfulness eh. Walang faithfulness. Bakit natin sinabi? Can you be faithful in a relationship who has with no label? Yung may nauso ngayon yung yung no label na relationship eh. Pwede ba kayong maging faithful sa ganung relationship? Wala kayong label, hindi kayo GF, hindi kayo BF, hindi kayo fiancé, hindi kayo mag-asawa, hindi, walang label eh. Pwede ba kayong maging faithful doon? Eh kunwari niloko ka, nag-third party yung isa. Ano sasabihin mo? Eh wala nga kayong label, wala naman kayong commitment eh. Anong meron kayo? Wala naman kayo, di ba? Walang commitment eh. So there is no faithfulness without commitment. Can you accuse someone of being unfaithful if you are in a relationship with no commitment? O ang relationship nyo lang ay yung tinatawag na friends with benefit. Di ba? Paano mo sasabihin, nagiging unfaithful ka sa akin Nakita kita, ka-date mo si ganito Eh paano mo sasabihin yun? Friends lang kayo eh. Di ba? There is no faithfulness without commitment. In ministry, faithfulness in attending church, faithfulness in doing your ministry, even how small it is. Diba? Dapat maging faithful tayo. Like a servant who is faithful to his master. Meron tayong mga commitment sa Panginoon eh. Diba? May mga gampanin tayo sa simbahan. Dapat maging faithful tayo sa Panginoon. Faithfulness tayo sa ating simbahan, sa ating ministry na kinabibila, kahit na maliit 'yon. No? Naatasan ka maglinis ng simbahan, may maliit na bagay 'yun pero maging faithful ka. 'Di ba mga kapatid? That is faithfulness. In ministry, size does not matter. What matter most is your faithfulness. Di naman kailangan pagarbuhan ng ministry. Palakihan ng posisyon sa ministry. Ang tanong, faithful ka ba doon kahit doon sa maliit na binigay sa'yo ng Panginoon? Doon lang sa maliit, hindi ka faithful eh. Di ba? Paano tayo magiging faithful doon sa malaking ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Hanap-hanap ka ng malaki. Eh yung maliit na binigay sa'yo ni pastor, hindi mo magampanan. Amen? That is faithfulness. Faithfulness is being committed sa ating mga responsibility. Committed sa ating relationship sa Panginoon, sa ating kapwa. Sa mga responsibility yung binibigay sa atin ng Panginoon. Faithfulness is also being productive. When God gave us something, He expects us to cultivate it. Luke 16:10. Anong sabi? Basahin natin sabay-sabay mga kapatid. 16. Ang ibig sabihin din ng faithfulness is being productive. Ibig sabihin may mga binibigay sa atin ng Panginoon katulad ng time, talent, and treasure. Paano natin ito ginagastos? Yung ating time, paano mo ginagastos? Nagiging faithful steward ka ba ng time? O you are just wasting your time? Are you being faithful steward of your talent? Yung mga talentong binigay sa iyo ng Panginoon, yung kakayahan na binigay sa iyo ng Panginoon, ginagamit mo ba at nililinang mo para sa Panginoon? Sabi ng Proverbs 13:4, the soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Kamusta din yung ating mga treasure? Kung paano natin ginagastos yung ating pera, mga kapatid. That's also faithfulness. God entrusted His resources to you. You must spend it wisely and reproduce it. Amen? Sino dito may pera? Huwag kayo magsinungaling, ha? May pera tayong lahat, di ba?
Kahit magkano yan, ang tanong, paano natin ginagastos yung pera na yun? Nagiging matalino po ba tayo? Or are we, parang sinatawag na one day millionaire tayo, uy, may bonus, ano kayang iPhone ng bago, bilhin ko na yan. Nagiging wise ba tayo? Nag-iipon ba tayo? Nagbibigay ba tayo sa Panginoon? That's how you wisely manage your resources. Faithfulness is being productive. Amen. Another thing is faithfulness is being reliable. Ibig sabihin ng reliable, maaasahan, mga kapatid. Reliable means what? Being suitable or fit to be relied on. Dependable. Giving the same result on successive trials. Ibig sabihin daw po ng faithfulness, maaasahan. Tapikin natin yung katabi natin, maaasahan. Maaasahan kaya? Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, would you consider yourself dependable or reliable? Especially to those tasks God has given you to do so. Maaasahan kaya tayo? Kung kaya may mga pangangailangan ng simbahan at kailangan ng tulong ni pastor, maaasahan ka kaya? Being reliable. Ito, may story tayo mga kapatid para maintindihan niyo yung ibig sabihin ng reliable and faithful. Ito yung kwento ng The Lighthouse Keeper. Years ago, a lighthouse keeper was given enough oil each month to keep the light burning. Sakto lang yung binibigay sa kanyang oil. Kada buwan. No? Per month, isa siyang lighthouse keeper. Ibig sabihin, alam niyo naman yung lighthouse. Yun yung ilaw na nasa tore, yun yung nakikita ng mga barko para makita nila yun ay shore na or island, no? Binibigyan daw siya ng oil enough for each month. He was warned, winarningan siya, use only what you need for the light. Gamitin mo lang kung ano yung kailangan doon sa ilaw. But as the month went on, the locals came to him for help. May mga lumapit sa kanya na mga taga roon. Excuse me. A mother begged for oil to keep her family warm. May nanay, sabi sa kanya, pengi nga ako ng oil kasi medyo giniginaw kami. Okay? Then a farmer needed oil for his lantern during harvest. Kailangan din ng oil ng farmer para sa kanyang sulo, sa kanyang lampara. A mechanic wanted some for his tools. Kasi kinakalawang na yun po, sumingi din yung isa, yung mekaniko. Moved by compassion, naawa naman yung lighthouse keeper, moved by compassion, the keeper gave out some oil to each one. Binigay niya si mother, binigay niya si farmer, binigay niya si mechanic. To each one. By the end of the month, he ran out. Taubusan. Nung katapusan ng buwan. That night, the lighthouse went dark. A ship crashed on the rock and lives were lost. When the authorities investigated, the man admitted that he had done what he had done. The response was firm but clear. Ito yung response ng authorities. You were entrusted with one job, to keep the light burning. Everything else came second. Yun yung trabaho mo eh. No? Daming namatay dahil doon sa kanyang ginawa. Reliability is not just about doing many good things. It's about doing the right thing consistently. May mga pinagagawa sa atin ang Panginoon eh. Yes, maganda namang tumulong eh, mga kapatid. Kaso meron tayong kailangan mag-concentrate tayo sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Kung hindi, mahihirapan tayo mga kapatid eh. Makaka-apekto yun sa pinagagawa ng Panginoon eh. God entrusts us with roles as a parent, teacher, friend, servant, and He calls us to show up, stay steady, and not abandon our post. Don't abandon our post. Amen? May mga tungkulin tayo sa Panginoon eh, na binigay ng Panginoon. Be faithful. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Amen. Secondly, the greatest example of faithfulness
Sino ba yung greatest example ng faithfulness? Wala nang iba kundi ang Panginoon. Diba? Ang Panginoon lang. God is a faithful God. 2 Thessalonians 3:3, ano sabi diyan? But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Ano man yung sitwasyon natin, parang akala natin iniwan tayo ng Panginoon, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. God remains faithful in every situation of your life. Ano man ang sitwasyon natin, mga kapatid. Psalm 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does. Tapat ang Panginoon. Dakila ang katapatan ng Panginoon. God is faithful to His promises. Faithful ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pag pinangako niya, gagawin niya. The one who calls you is faithful, and He will do it. 1 Thessalonians 5:24. Ulitin ko, mga kapatid. The one who calls you is faithful, and He will do it. Gagawin ng Panginoon yan. Ang tumawag sa iyo ay tapat, at gagawin ng Panginoon. God's nature of faithfulness. His faithfulness is never changing. 1 Timothy 2:13, if we are unfaithful, anong sabi diyan, mga kapatid? He remains what? Faithful. Minsan nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon, tama? Hindi tayo nagiging faithful sa ating mga pangako, sa ating mga commitment sa Panginoon, hindi natin nagagawa. Hindi tayo nagiging reliable. Pero ang Diyos nananatiling tapat eh. Because you cannot change His nature. His nature is faithful. Nagkakasala ka pero mahal ka pa rin ng Panginoon. Nandun pa rin ang katapatan ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Jesus showed us ultimate faithfulness even unto death. Our model of loyalty is not culture or celebrities, but in Christ. It's Christ. Ang model natin ng faithfulness, hindi celebrity, mga kapatid. Si Jesus, because He is the greatest faithful. Ang Panginoon hanggang kamatayan, inaalay niya ang buhay, naging tapat siya, naging faithful siya sa tungkulin niya hanggang kamatayan para tayo ay iligtas. Pangatlo, what are the obstacles to faithfulness? Ano yung nakakahadlang sa atin para maging faithful sa Diyos at sa kapwa? Number 1, yung tinatawag na emotionalism. Hindi tayo nagiging faithful sa Diyos, sa kapwa natin. Bakit? Number 1, nagiging masyado tayong emosyonal. Bakit natin sinabi yun? Emotion should not drive us because it is unstable. Kapag ang emosyon ang nagdadrive sa'yo, yun ang tumutulak sa'yo para gawin ang mga bagay, mga kapatid, you will not be consistent in life. Bakit? Ang emotion come and go eh. Ang emotion high and low eh. Amen? Ano yun? Magiging faithful ka lang pag masaya ka? Hello? Hindi, everything is fine. I feel blessed. I will be faithful in the Lord. Paano pagka you don't feel blessed? Ayaw mo na maging faithful sa Panginoon? You will not be committed anymore? Kaya nga, ang number 1 obstacles for being faithful is emotionalism. Being too dependent on emotions make us inconsistent to our commitment. Nakabase ka sa feelings eh. Basta parang, mabigat yung pakiramdam ko, hindi mo na po ako aatin. Sa susunod, medyo magaan na po ng konti eh. Saglit lang po ako. Di ba? Nakabase yung iyong commitment doon sa nararamdaman mo. Mga kapatid, kung ang commitment ng inyong pastor nakabase sa emotion, lagi ako wala dito. Medyo mabigat ang pakiramdam ko. Medyo broken-hearted ako eh. Hindi ako magpe-preach ngayon. Di ba, mga kapatid, kung emotionally driven ako, lagi kayong walang pastor. Wala kayong preacher. Andiyan kayo, mga kapatid, naiintindihan niyo ba? Kaya ang isang taong emotionally driven, masyadong sa emosyon nakabase, hindi magiging consistent eh. You will not be faithful. That is one barrier, mga kapatid, para maging faithful tayo sa Panginoon. Maturity is doing what is right
even when it is hard. Parang ang hirap gawin ito eh. Pero kailangan kong gawin eh. Hello? Hindi kayo mga kapatid? Ang hirap gawin, mabigat gawin. Abay, kailangan mo gawin. That's commitment eh. That's faithfulness. Kahit ano, regardless of your feelings. Kahit ano pa yung nararamdaman mo, mabigat o magaan, masaya o malungkot, gawin mo. That's being faithful to your commitment. Nahihirapan ka, bay gawin mo. Hindi ka naman sa akin nangako ka sa Panginoon. Amen? Sa Panginoon. Pangalawang obstacle is distraction. Nagiging unfaithful tayo sa Lord kasi ang daming lingon tayo ng lingon, kaliwat kanan, lingon tayo ng lingon eh. Nadidistract tayo mga kapatid, madaming distraction sa paligid, kaya nawawala yung faithfulness, commitment natin sa Diyos at sa kapwa natin. Our age is saturated with so much distractions. Maraming distractions sa panahon natin lalo. Diba? Social media, entertainment, business. This distraction sways us from doing what we are supposed to do. Tinawag ka ng Panginoon mag-evangelize. Hindi eh. Lumabas na yung bagong episode nung pinapanood kong sinusubaybayan ko eh. Diba? Na-distract ka na. Distraction will sway us from being faithful. Kailangan ka mag-practice. Hindi. Parang gusto ko mag-relax. Relax. Nasasway ka sa iyong mga kailangan gawin, bakit nadidistract ka? Amen? Alisin natin yan, parang yung kabayo, di ba yung kabayo? Merong takip dito eh. Dati akala ko palamuti lang yun, yung pala, para hindi sila lumiko ng lumiko. Sabi mo sa katabi, huwag kang liliko. Focus lang, nadidistract tayo mga kapatid eh. Di ba, nadidistract tayo eh. Distraction can crowd our devotion, discipline, and dependability. Pag na-distract ka, kapatid, hindi ka magiging dependable. Hindi ka maasahan. May pinagagawa sa'yo si pastor, hindi ka maasahan. Bakit? Distracted ka eh. Didistract ka sa devotion mo, sa discipline mo. Worldly success, money, or pleasure above God will make you unfaithful. Na-distract ka saan? Worldly success, sa pera, diba, sa ganda ng mundo, na-distract ka eh, magiging unfaithful ka. These are nothing but distractions. Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Pangatlo ay fear. Ano yung mga obstacle para maging faithful tayo? Pangatlo, fear, mga kapatid. Bakit? Another obstacle to faithfulness is fear of commitment. Takot ka mag-commit eh. Kaya, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naging faithful sa Panginoon. Many avoid long-term responsibility, whether in relationships, in ministry, or in church. Because commitment feels restricting. But no faithfulness without commitment. Uulitin ko mga kapatid, ang isang obstacle para hindi ka maging faithful, ano daw? Fear of commitment. Pastor, taga-upo lang muna po ako forever. Taga-upo lang po ako kasi ayoko po mag-commit. Pag ayaw mo mag-commit, you will not be faithful. You will never be faithful. Tandaan nyo, walang label ay walang faithfulness. Walang commitment, walang faithfulness. The moment na sinabi mo sa Panginoon at sinabi mo sa pastor, Pastor, gusto ko pong maglingkod sa Panginoon sa larangan na ito. Kunwari, pagkanta. Gusto ko pong mag-worship leader, Panginoon. Pastor, Panginoon. Kasi nag-commitment mo sa Panginoon yun eh. Doon na magsisimula yung commitment mo. Doon na magsisimula yung pagiging faithful mo o hindi. Gagawin mo ba yung responsibility mo, yung pinangako mo sa Panginoon, yung commitment mo sa Panginoon o hindi? O hanggang simula lang? Ano kayo mga kapatid? The moment na sinabi ko sa Panginoon, yes Lord, sa calling ng Panginoon na pagiging pastor, that's commitment. Ang tanong, gagawin ko ba yun o hindi? Magiging tapat ka ba doon sa calling mo na yun o hindi? Kasi without that, without calling, without responsibility, without commitment, paano ka magiging faithful? Wala namang label eh. Yeah, kapatid. Fear of commitment. Lastly, lack of accountability. Kaya hindi tayo nagiging faithful. Bakit mga kapatid? Without accountability, we tend to drift and justify our unfaithfulness. Kaya nga kailangan natin ng bawat isa eh. Accountability yan eh.
Kapag walang nagpapaalala sa atin, walang tumatapik sa atin, walang nagkukorek sa atin, mawawala yung faithfulness natin sa Panginoon. Kaya nga we need each other. We need accountability. Sabihin mo sa katabi mo, I need you. Ayan. I need you. Di ba kanta yun yata? Without accountability, we tend to drift and justify our unfaithfulness. Maliligaw tayo pag walang commitment, walang accountability. Faithful people usually have someone watching their back, spiritually and practically. Kaya nga meron pastor, meron mga kapatid, no? Meron tayong partner, may tayong asawa, para maging accountable tayo sa kanila. Amen. That is some obstacle of commitment. Lastly, the cultivation of faithfulness. Paano tayo mag-grow sa ating pagiging faithful? The cultivation of faithfulness. Ang tanong mga kapatid, how faithful are you? Tanungin natin ang sarili natin. How faithful am I? Gaano ako ka-faithful? Ano? Kung i-grade natin ang sarili natin, 1 to 10, naku, kakakamot ka ba? Parang parang exam yata to. Bokya yata ako. Itlog ang score ko. Ano? Lahat naman tayo, wala namang perfect na faithful mga kapatid. Si Lord lang ang faithful, ang perfectly faithful Pero at least nag-go-grow dapat sa faithfulness. Amen? Nag-go-grow tayo sa faithfulness natin. Ito yung mga tanong. Can people trust your word? Para matest mo yung faithfulness, level of faithfulness, 1 to 10. Sagutin mo sa sarili. Huwag mo na sagutin ngayon dito. Ano? Can people trust your word? Pag sinabi mo ba, ay may mga taong naniniwala pa? O pagka sinabi mo, napapagano sila? Weh. Gaganon. Di ba? Di naman. Di ba? Parang wala naman Napapagano, kapag may sinabi ka, sige, ililibre ko kayo. Gaganon. Abay, may problema. Di ba mga kapatid? I-check natin yung sarili natin kung yung words pa ba natin ay pinaniniwalaan ng tao o hindi na. Kapag hindi na pinaniniwalaan ng tao, wala nang naniniwala sa'yo, may problema yung faithfulness mo. Di ba? Pag sinabi mo, hindi na sila naniniwala Hindi naman ako naniniwala. Nangako ka. Naku, hindi naman totoo yan. No? Pag sinabi mo na sa anak mo, ililibre ko kayo sa isang linggo. Baka sa pagka puti na ng uwak. Abay, may problema. Pag hindi mo magawa kasi limited naman tayo, for example, walang sahod. Pwede mo namang sabihin sa anak mo, sa susunod na lang, walang sahod na Okay lang yun. Kasi limited person tayo, hindi mo tayo infinite like God Pero, at least, napapaunawa natin sa kanila na maaasahan pa rin yung ating mga salita. Ginagawa natin yung ating mga salita. Pangalawa, tinamaan na ba? Pangalawa, would your boss say you are dependable? Boss or anyone higher than your position in the ministry, in the church? No. Would your boss or your pastor say you're dependable? Maasahan ka. May pinagawa sa iyo si pastor, may pinagawa sa iyo si boss. Si boss amo manager. Si boss maasahan, magagawa mo? Nagagawa natin na nakakapag ang tawag doon? Nakakapag-deliver tayo. Yun yung word. Nadi-deliver ba natin yung pinagagawa sa atin? Dependable ba tayo? Pag sinabi ni pastor, ito kapatid, gawin mo to. Mag-lead ka ng Bible study, pastor, medyo maaasahan ka ba? Diba? Yun yung ibig sabihin nun Huwag naman na sa trabaho maaasahan ka, tapos si pastor hindi ka maasahan. May problema. Diba? Dependable ka sa trabaho, kaya sa church hindi ka dependable, may problema ron. Diba? Another thing, if someone followed you around for a week, would they say, you're faithful in the little things? Pag may sumunod-sunod sa'yo. Sa isang linggo, masasabi kaya niya na tapat ka sa maliliit na bagay. O hindi. Yun yung how we can gauge our faithfulness. So paano ngayon lumago sa pagiging faithful? Practical ways, number 1, be zealous to God. Maintain a good standing in terms of your relationship to God. Being not faithful to God
will definitely result to being not faithful to people. Number one, be zealous to God, yung relationship mo sa Panginoon, yung communion mo sa Panginoon. Kasi pag nag-fail tayo dito, magpe-fail tayo sa ibang bagay. Sa Lord, hindi ka faithful eh. Oh, we can expect you not be faithful to people. Diba? Kasi imposible naman na tapat ka sa Panginoon, maayos yung relationship mo sa Panginoon, pero may problema ka sa faithfulness mo sa tao. May problema ron. Hindi consistent. Number two, walk by faith. If you let your feelings and emotions dominate your life, definitely you will not be faithful. Do not depend on what you see, or else you will not be faithful. Huwag tayo umasa sa nararamdaman at sa nakikita lang natin. No? Walk by faith. Number three, value your words. Dapat yung words ko mahalaga. Diba? Maaasahan yung aking mga salita. Paano natin gagawin yon? Keep your promises to God. Yung pangako mo sa Diyos ay ito pa rin mo. Keep your promises to God. What are those promises you made before God and you haven't fulfilled yet? When you make a vow, sabi ng Ecclesiastes 5:4, basahin natin malakas. When you make a vow to God, nandiyan ba? Okay, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vows. Pag daw meron kang pangako sa Panginoon, tuparin natin mga kapatid. Amen? Number three, undervalue your words. Keep your promises to people. Your words means nothing is a common answer to people who do not fulfill what they say. May mga tao na kapag sinabi nila, hindi nila ginagawa, ang sagot sa kanila ng mga tao, your words means nothing. Walang kwenta yung mga pangako mo. Kasi bakit? Hindi natin ginagawa eh. In the best of our ability, keep your promises to your loved ones. When you say, I do to your spouse, automatically you say, I don't to everyone else. Kapag sa altar, mga kapatid, nangako tayo sa ating mga asawa. No? Pag sinabi mong, yes, I do, ang ibig sabihin din nyo, no, I don't. Doon sa ibang mga babae, sa ibang mga lalaki, mga kapatid, fulfill your promise. Pag may mga pumapasok na ibang babae o ibang lalaki, no, I don't. Dapat ang sagot. Kasi nangako ka na sa asawa mo. Yes, I do na. So, fulfill your promises to people. Be there. When you say you will come in this place, in this date, in this time, then be there. Amen, mga kapatid? Pag sinabi natin pupunta tayo, huwag tayong drawing. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang drawing. Amen? Number 4, do not love the world. Ito nga yung distraction natin eh. If you love money more than you love God, you will not live a faithful life. Mandadaya tayo ng tao. Bakit mahal natin yung pera kaysa kay Lord eh? Kaya wag natin mahalin ng pera para maging faithful tayo. You will cheat your company with your undertime. Maraming mga bagay paano i-cheat natin yung company natin eh. Diba? Because we want money more than God. Number 5, be productive. We must avoid being idle. Do something productive. Read, study, learn something new. Because laziness is breeding ground of unfaithfulness. Pag naging tamad ka, magiging unfaithful ka. Kasi gagawin mo yung ibang bagay na hindi naman pinagagawa sa ni Lord eh. Diba? Breeding ground of unfaithfulness. If you need to do something, be responsible enough to do it even you feel lazy doing it. Kahit parang tinatamad ka, kailangan mong gawin eh. Amen? Kailangan mong gawin. So be productive. Lastly, focus. To remain and develop faithfulness, avoid distraction. Diba? Katulad ng you have your budget and something pop up in Facebook, diba? New model of gadget, loudly say to yourself, focus. Sabi mo sarili mo, focus. May budget ka eh, diba? Isang buwan, itong budget mo. Ito, 10% saving, 10% tithes. Ito sa pagkain, no? 100 dirham. Puro parata araw-araw. 100 dirham. Sewa, 200. Merong ads.
Gusto mo ba ng bagong mobile? Pero bagong ads eh. Madali. Di ba? Bumili na. Nung wala ka sa focus ka pati, sabi mo sa sarili mo, focus. Mawawala sa budget eh. Di ba, kapatid? May bagong lumabas eh. Di ba? Focus. Para manatili tayo sa ating mga commitment. Diba? When you want to do something regarding your spiritual life, spiritual growth, example, reading Bible, and movies, games, and the other stuffs are enticing, you tell yourself, focus. Diba? May gusto kang gawin, may commitment ka sa Panginoon. Lord, ngayong taon, babasahin ka ang buong Biblia. Diba? Commitment yun. Diba? Commitment mo sa Panginoon. Ngayon, may bagong games out of focus ka. May bagong movie, may bagong palabas. Paborito ko yun diba? Hindi mo matapos. Kalagitnaan, bagsak ka na. Diba? Hindi ka malang makasabay. Bakit? Wala ka sa focus. Diba? Kapatid, focus. Let me close the message, Lord. The world may normalize betrayal or unfaithfulness, but we are not of this world. Be faithful, be consistent. Be a reflection of the Spirit within you. Will you be that faithful person even if no one notices but God? Magiging faithful ka kaya kahit na hindi mapansin ng kahit na sino, pero ang Diyos napapansin. Magiging faithful ka pa rin kaya. Amen. Let us be faithful. Let us all stand. As we ponder upon the Word of God, kakanta